Tandaan niyo po, may mga anak sa hospital na lang o sa burol nakakadalaw sa magulang. Nangyayari po ba yon? Madalas, lalo na doon sa mga nasa malayong lugar. Minsan uuwi na lang para puntahan sa hospital o sa burol ang magulang. Sobrang lungkot na senaryo sa buhay ng isang magulang na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. Sobrang lungkot ng realidad na sa buhay ng isang magulang na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. At sobrang lungkot na karanasan sa buhay ng isang magulang. Maaaring sa mga anak na naririto, bata-bata pa, hindi nyo pa masyadong na-appreciate yun. Pero, pag nawala ang magulang, at lalo na, pag magulang ka na, doon mo mas ma-appreciate. Dapat pala, hindi ko inintay na kung kailan nasa burol na, kung kailan may sakit na yung magulang ko, saka ko pa bibigyan ng panahon. Saka ko pa bibigyan ng maraming oras. Sometimes, kung kailan nandoon na sa point na yon ng ating buhay, ang ating mga magulang, saka pa natin naiisip na dami ko palang sinayang na panahon sa trabaho. Hindi ko man lang pala nabigyan ng maraming panahon yung magulang ko. Ang dami ko palang nasayang na panahon na dapat naialay ko doon sa aking magulang. So, ang tanong, ano nga ba yung mga bagay na pwedeng makapagpasaya ng magulang? Alam niyo po, una, pamilyang may pagkakasundo. Sa lahat po ng anak, tandaan nyo, kung meron mang pwede kang magawa para mapasaya ang magulang mo, yung magkaroon ng pagkakasundo. Maging instrumento ka ng Diyos para magkaroon ng pagkakasundo sa inyong pamilya. Kasi nga ito po ang totoo eh. Napakasarap bilang magulang na nakikita niya ang pamilya niya may pagkakasundo. Napakalaking kagaanan sa isang magulang na yung pamilya niya may pagkakasundo. At napakalalim na inspirasyon sa magulang ang pamilyang may pagkakasundo. Why? Una, kasama kasi sa inspirasyon sa paglaban ng magulang sa buhay ang pamilya niya. Totoo po ba yan? Kung meron man tayong inspirasyon sa mga magulang, kung meron man tayong inspirasyon para magpatuloy sa paglaban sa buhay, walang iba kundi ang pamilya natin eh. Kasama sa dahilan, bakit patuloy na lumalabang ka ang pamilya mo eh. Totoo po ba yun? But sino po naniniwala? Ang hirap magpatuloy sa buhay, sa paglaban sa buhay, kung mismong pamilya mo na pinaglalaban mo, naglalaban-laban. Totoo po ba yun? Sa mga magulang, sino po naniniwala? Ang hirap magpatuloy sa paglaban sa buhay kung mismong mga anak mo naglalaban-laban. At sino po naniniwala bilang magulang ang hirap magpatuloy sa paglaban sa buhay kung yung mga taong pinaglalaban mo, sila mismo naglalaban-laban. Tandaan nyo po, sa lahat ng mga anak, lahat ng hindi nyo pagkakasundong magkakapatid, mabigat na dalahin ito ng magulang. Sino po aminado sa mga magulang? Ang bigat dali ng hindi pagkakasundo ng mga anak mo. Totoo po ba yun? Ang bigat nun. Yung mga anak mo hindi magkasundo. Minsan nga nahihiling pa ng mga magulang na di baling wala siyang pera basta magkakasundo lang mga anak niya eh. Totoo po ba yun? Pero alam niya po sa mga anak, kaya nga dapat malinaw sa mga anak eh. Napakabigat sa magulang na dalin ang hindi pagkakasundo ng mga anak niya. Sobrang hirap sa kalooban ng magulang na yung mga anak niya hindi magkasundo. Nagpapahirap ito sa kalooban ng isang magulang. Sobrang nagpapahirap sa magulang na makita yung mga anak niya hindi nagkikibuan, hindi nagtutulungan, walang pakialam sa isa't isa.
Napakabigat noon sa isang magulang. Ikalawa, kasama sa pangarap ng magulang, umuwi sa Panginoon na magkakasundo mga anak. Totoo mo ba yan? Sa mga magulang, sino rito kasama yun sa pangarap mo na hanggang aalis ka, makita mo yung mga anak mo magkakasundo? Alam niyo po, walang mabuting magulang ang hindi magnanais na makitang magkakasundo yung mga anak niya hanggang sa pag-alis niya dito sa mundong ito. At totoo po ba, lahat ng mabuting magulang, pangarap niya na wala na siya sa mundo, maiwang nagtutulong-tulungan pa rin yung mga anak niya. Totoo ba yan? Sa mga magulang na narito? Kasama ba yon sa pangarap mo na kahit wala ka na rito, maiwan mo yung mga anak mo na makita mo nagtutulong-tulungan. At makita mo yung mga anak mo na nagsusuportahan sa isa't isa. Nakikipaglaban sa buhay na magkakatuwang. Pero alam niyo po, napakalungkot sa isang magulang na paalis na siya, yung mga anak niya hindi pa magkasundo. Paalis na siya dito sa mundong ito, yung mga anak niya hindi pa nagkikibuan. Wala pang makita na suportahan sa isa't isa. Napakasakit sa puso o sa kalooban ng isang magulang na paalis na, pero yung mga anak niya hindi pa magkasundo-sundo. What does it mean? Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, lalo na sa mga magkakapatid, dapat maging malinaw sa inyo para sa isang magulang, yaman niyang itinuturing ang pagkakaroon ng magkakasundong anak. Sino po rito sa mga magulang, itinuturing mong yaman yung pagkakasundo ng mga anak mo. At para sa iyo, isang malaking kapayapaan at kagalakan sa puso mo na yung mga anak mo magkakasundo. Kaya nga sa lahat ng mga anak na umuwi na sa Panginoon ng mga magulang, sa tingin mo ba, nakangiti ngayon ang magulang mo sa samahan niyong magkakapatid? Sa lahat po ng mga anak na umuwi na sa Panginoon ng magulang, sa tingin mo ba, masaya ngayon ang iyong magulang sa samahan niyong magkakapatid? At sa tingin mo ba, galak na galak sila ngayon sa nakikita sa inyo? Another thing na pwedeng magpasaya sa magulang, maayos na buhay ng mga anak. Alam niyo po, totoo ba? Pinakamasarap para sa isang magulang, makitang tagumpay ang kanyang mga anak. Naniniwala po kayo doon? Sa lahat ng mga magulang na narito, sino rito gusto niyang makitang tagumpay na tagumpay ang kanyang mga anak? Alam niyo po, pinakamasarap para sa isang magulang, makitang tagumpay ang kanyang anak eh. Pinakamasaya sa isang magulang, makitang buo ang pamilya ng kanyang anak. At pinakamasarap o pinakamasaya para sa isang magulang, makitang hindi nagugutom ang kanyang mga anak. Totoo po ba yan? What does it mean? Una, alam niyo po, sa kabiguan ng anak, magulang pinakanasasaktan. Sino po rito nasasaktan pag nabibigo yung anak niya? Sino rito? Ikaw yung mas nahihirapan pag nakikita mong nabibigo yung anak mo. Alam niyo po, bilang magulang, hindi mo naman talaga may iwasan yan eh. Kaya nga sa lahat ng mga anak, tandaan niyo, sa mga panahong nabibigo ka sa pangarap mo, pinakanasasaktan para sa iyo ang magulang mo. Sa mga panahong hindi mo maabot-abot ang gusto mo, magulang ang nasasaktan ng gusto para sa iyo. Sa mga panahong nasisira ang relasyon mo, ang pamilya mo, magulang mo pinakanasasaktan para sa iyo. At sa mga panahong napapahiya ka sa trabaho, magulang mo yung nasasaktan para sa iyo. Ikalawa, gaya po nung aking nabanggit, sa mga nasisirang pamilya ng anak, magulang ang pinaka-apektado eh.
Kaya nga sa mga anak na naririto, na gustong lumagay sa pagkakaroon ng sariling pamilya, tiyakin mo muna, bago ka lumagay doon, tiyakin mo hanggang sa huli, kayo na nang pipiliin mo. At hindi na kayo masisira. Kasi, pag nasira kayo, hindi naman kayo lang yung masasaktan eh. Hindi lang kayo, o lalo na yung mga anak ninyo, kung magkakaanak kayo, lalo na yung magulang nyo. Sa mga nasisirang pamilya ng mga anak, pinaka nasasaktan ang magulang. Pinaka nahihirapan ang magulang na makita yung anak niya, broken family. Ikatlo, sa kakapusan ng anak, pinaka nasasaktan ang magulang.